Pastora Josie Gatdula. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po. Good morning, Holy Spirit. Good morning sa ating lahat. And nakakatuwa po, mula sa simula ay ang Diyos ang nag-orchestrate at nag-coordinate kung anong ipapaawit ni Sister Sonia at kung paanong magpapatotoo at kung paano ang mensahe ay nagkakalakip-lakip sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ay dakila at tapat. Ang iyong kaawaan ay magpakailan-kailan paman. Nais namin ng iyong kapangyarihan. Nais namin ng iyong kaaliwan. Nais namin ng iyong kapayapaan. Nais namin ng iyong kagandahang loob. Nais namin ng katagumpayan. Nais naming maunawaan ang inyong kalooban sa amin sa umagang ito. Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, and fill this place with your holy, holy presence, with your kindness and goodness. Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran. Speak through me, Lord. Use me. Anoint me. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Meron na po ba tayong slides? And up to this early morning ay nag-iiba po ang mensahe ng Holy Spirit. Pero iisa po ang maliwanag. For this whole week, the Lord is saying to me, speak through Jeremiah 33. And sige po, sabi, Jeremiah 33. Ang ganda, no? Ang aklat ng kaaliwan, the book of consolation. Pagka palang pangalan mo ay konsolasyon, ikaw ay, ang tawag sa iyo ay aliw. Kaaliwan. Kaya yung mga nakikiramay, kinokonsole, inaaliw. Yung mga nawalan na ulila, gaya ni Sister Lisa, ay kinokonsole. At ang aklat ng Jeremiah, ito po ay tungkol sa paghuhusga, tungkol sa pagpaparusa, ngunit tungkol din po ito sa pag-asa. Amen. Sige po, next slide. Okay. Ang expectation po natin mamaya ay ito po ay kinonfirm ng patotoo. I was talking to God, sabi ko, what is your message this morning? And sabi, mamaya, the ministry heads, itong mga ministry heads, tatayo po sila dito sa unahan. Ministry heads, nasaan po? Pakitaas nga po ang kamay ng ating mga ministry heads. Ministry heads, ayun, Sister Amy, Brother Michael, Pastor Ephraim, Pastor Dante, Sister Vicky, Sister Rhea. Meron pa po ba ako nakalimutan? Meron pa po? Sorry. Nasa harap na, Pastor Rice. I'm sorry. Doon ako sa malayo ng ating sorry. Ayun. Tatayo po tayo dito mamaya. Then, these ministry heads will pray for you. Ipapanalangin po nila kayo. Yung nandun na nag-commit sa bawat ministry, there will be a prayer for restoration. Restoration for the ministry. At bago tayo palalabasin ng Diyos. Ang iglesia po natin ay nakatuon na po sa paglabas, sa paghayo. Nung nag-meeting po ang ministry heads, hindi na po napag-usapan yung sistema sa loob ng iglesia. Kumpara noong mga 7-5 taon na nakaraan na ang lagi namin pinag-uusapan paano iaayos yung mga tithes, yung mga offerings, yung mga Sunday school, paano pagagandahin. Wala na pong napag-usapan tungkol sa sistema.
Ang pinag-uusapan na po natin ay Go, Believe, Experience. The Lord is sending us out. But before we can do that, sabi ng Holy Spirit, kailangan muna tayong ma-restore. There must be restoration. Magaling muna tayong lahat. Naaliw muna tayo. Because if we do not have, we cannot give them joy. Kung wala tayo, hindi natin pwede itong ibigay sa iba. Wala ka naman, ano ibibigay mo? Sorrows, pains, reklamo. We cannot give what we do not have. Hindi tayo makakapagbigay ng wala tayo. And today, this morning, we will call to God. Ang sabi ng patotoo, the confirmation of the message, hindi ko po alam kung saan ako gagamitin ng Diyos. And these ministry heads, pupunta po kayo mamaya. Yung mga wala pa pong ministry, pupunta po kayo. Parang tinatawag ako sa ministry of help. Parang tinatawag ako sa ushering. Parang tinatawag ako sa evangelism. Parang tinatawag ako sa pastoring. Parang tinatawag ako sa administration. Parang tinatawag ako sa evangelism. Parang tinatawag ako sa teaching. Yung mga, sabi nyo, I am just a listener. Every Sunday, nakikinig. I come, I go. But today, this morning, God will give us the right path to the path of righteousness for His name's sake. Gagamitin tayo ng Diyos. Because we will go out. Ang sabi po doon sa Mateo 28, na pagtagumpayan na ni Jesus. He has conquered all the principalities. Siya pinag-aralan namin yung mga dominions, paano yung mga hell, yung mga angels, mga evil spirits, how are we going to tear down the works of the enemy, yung principalities. Napagtagumpayan na po yun ni Jesus. Amen. Let's give Jesus a big clap. Yung heavenly realms, tapos na yun. Tapos na ang labanan doon. Ang atin lang, ang sabi lang ni Jesus dito sa Matthew 28:18, doon sa Great Commission, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Truly, Satan, makapangyarihan siya dito sa earth. Siya nga ang ama ng kasinungalingan. He can kill and destroy. But this morning, the good news is, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. We will go on our great commission. We will be commissioned today. We will be Christ commissioners. We are Christ ambassadors this morning. And these ministry heads, the anointing, the power, and the gifts, they will impart to you. Ibibigay at ilelay hands. Ipagpe-pray po kayo, and the Holy Spirit will honor your faith. Kapag tumayo na kayo dyan, lalakad kayo sa una, hindi nyo alam aling ministry kayo, God will inspire you this morning. The Holy Spirit will give you, alin ba ang ministry ko? Saan ako? Alin ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Amen? This one, hindi ko alam. Next slide, please. Paano kung di mo alam? Yung sabi ni Ate Lisa, hindi ko alam. We do not know. Then, paano nga hindi nyo nga alam? Because today, we will know. Next.
Anong gagawin natin kung di natin alam ang ating gagawin? Amen? Ano nga po ba ang ginagawa natin? Nalagay tayo sa Facebook? My Day? What's on your mind? Ginagawa niya yan? Or nagsusulat? Ano nga ba ang gusto kong gawin? Next po. Ang number na inyong tatawagan. Diba, meron tayong dial 911. Pinakasikat ito, no? Ngiti-ngiti sa atin. Nakapunta na kayo sa abroad? Sa States? Hindi. Saan po? Australia. Si ate, Australia. May 911 po ba sa Australia? Ano po yung emergency number doon? Wala, hindi na emergency sa Australia. Sa States, 911. Kasi may pelikula nun eh. But this time, in the Philippines, meron din, marami tayong emergency numbers. May number ng police, may number ng lahat. May number ng ospital, and everything. But, alam niyo ba yung number ng Diyos? May cellphone number ba siya? Meron ba ditong nakakaalam ng cellphone number ng Diyos? Wala. Meron tayong verse na binigay ang Diyos. Next po. Ang number na iyong tatawagan is in Jeremiah 33:3. 333. Ano sabi doon? Bukas nga po natin ang ating aklat sa Jeremiah 33. Pag nagpipray, oh Lord, ang daming teaching, ang daming preaching, ang daming dapat i-share. What is your will this morning? It's in Jeremiah 33:3. Itong aklat po ng Jeremiah, Jeremiah is the weeping prophet, ang umiiyak na propeta. Why? He is crying for Israel. Kasi ang kanilang ipinanggawang sa 2 Kings, ipinagawang sila'y nakabuild na ng kingdom after the Exodus, Leviticus, nandun na, maayos na ang kingdom. Pero hindi sila sumusunod sa Diyos. At dahil minamahal ng Diyos ang Israel, kailangan silang disiplinahin. Sila ay kailangang hulihin, bihagin ulit. Imagine ninyo, nanggaling na sila sa Egypt, nabihag na sila, dahil matigas ang ulo ng Israelita, kailangan na naman silang bihagin ulit ng Babylonia naman. And Jeremiah is talking to God, and God is talking to Jeremiah, ganito ang gagawin ko. Kaya umiiyak si Jeremiah. Sabi niya, magsisi na kayo, baguhin nyo na ang inyong mga isip. Kaya lang doon sa Jeremiah chapter 7, alam niyo po ba, sabi, ang mga naghahandog daw, subalit ako bang talaga ang kanilang naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Subalit ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi manapay ang kanilang mga sariling ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at piti mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makakapatay. Dahil sumusuway ang tao, sabi ni Yahweh, huwag mong ipanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita papakinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Juda, ito po sa 16, at sa mga lansangan ng Jerusalem, nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak, nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos ang tinatawag nilang Reyna ng Kalangitan. Amen. Maaring nandito tayo, naghahandog, nagbibigay ng ikapu, sumasamba, pero pagkalabas po natin sa iglesyang ito, maaari pong gumagawa pa rin tayo ng ibang paghahandog upang to please ourselves. Hindi natin sinasaktan ng Diyos, kundi ang sinasaktan natin ay ang ating sarili.
ngayong umagang ito, dalawa po ba ang ating paglakad? Isang makipot na daan o isang maluwang na daan? Magkasaliwa, pwedeng makipot, pwedeng maluwag na daan. Alalahanin natin, yung maluang na daan ay to destruction at yung makipot na daan ay to heaven. Hindi po tayo pwedeng mag-serve to both mammon and God. Hindi pwede ang pera at ang Diyos ay magkasabay dahil pag dalawa, isa ang kamumuhian, isa ang sasambahin. We can be here, nandito tayo, nag-aalay, pero pwedeng paglabas natin, nag-aalay pa rin tayo sa ibang Diyos. Amen po dyan. Hindi ko na po alam kung ano po yung ibang Diyos na pinag-aalayan, pero napakalinaw po rito. Diyos, Reyna, ang tinatawag, Diyos ang tinatawag nilang Reyna ng kalangitan. Diyosan. We have our idols. Marami tayong iniidolo sa ating buhay. Marami tayong inuuna maliban sa Diyos. Amen? Next po. Kaya po ang sabi dito, umiiyak na si Jeremias. Anong mangyayari sa Jeremiah 33? Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Tandaan po natin, sa kalagayan ni Jeremias, siya po'y nakabilanggo. Mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Tayo po ba ngayong umaga ay may nakakagapos? Hindi pa ako pwedeng mag-ministry dyan, Sister Josie. Kasi ang dami ko pang bisyo. Hindi ko pa naisuko talaga lahat ng bisyo ko. Mahirap pang mag-involved sa ministry. Mahirap pang sumali dyan sa men's ministry kada Sabado. Mahirap mag-devotion every morning ng 4 a.m. sa women's. Mahirap. Hindi ko pa kayang talunin ang kahinaan ko. Yun po ay kasinungalingan ng kaaway. Habang tayo po ay nasa pagkagapos ng kasalanan, lalo po tayong yumapos sa Diyos. Lalo tayong mag-involved sa ministry. And then, mamamalaya natin, yung kayo na mahina, nandito na sa una, ginagamit na pala. Hallelujah! 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 Praise to Jesus! Hindi ko pa kaya mahina pa bago pa ako sa pananampalataya. Then come! Yung bata sa Sunday school, ngayon hindi nakasama yung lola. For 3 consecutive weeks, kasama ko yung lola. Eskwela ko yung lola, siya ang nasagot. On the 4th day, on the 4th week, ngayon na, June 30, hindi nakasama yung lola. Yung bata na lang ang eskwela ko. Mahina yung bata nung inang ipasok, nandun ang lola. But through continuous exposure sa Sunday school, ang bata kanina nagsasagot na, nakagawa na, nag-color na. Hallelujah! Ganon din tayo. Sister Josie, bata pa, ang dami ko talagang trabaho. Tuwing Sunday, talagang punong-puno schedule. Mahirap. Lalo't pag Sabado, the following morning, ang dami namin ginagawa. Habang nakagapos pa tayo sa negosyo, habang nasa atin pa tayong kalakasan, kagandahan, kalusugan, kariktan, kapugian, maglingkod na tayo sa Diyos. Amen. Mamaya, tumakbo na kayo. Gusto ko yung ministry ng teaching. Gusto ko yung men's ministry. That is an act of faith. Yung maliliit na bata, yung mga nanay na matatanda, may paggagamitan po sa atin. Habang tayo'y nakagapos like Jeremiah.
Ang sabi, kung mananalangin ka sa akin, Jeremiah 33:3, tutugunin kita. He will answer. Hindi sin mode. Hindi, did not answer your call. He is in another call. But in Jesus, when we call, He answers. Tutugunin kita, Jeremiah 33:3. At may bonus pa. May at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sister Josie, hindi ko alam dati na ako pala'y marunong kumanta. Ngayon ako'y nagsosong lead na. Pahiwatig na ako ng magandang kanta, pero gift din po yan. Naniniwala po akong kaloob yan. Kasi sabi nila, ako ay gusto talaga magkanta sa Diyos. Pero pang Diyos lang at sa akin yon. Pagka parang magkanta ako sa inyo, parang hindi ko talaga gift. Natanggap ko na sa sarili ko yon. may gift ang bawat isa. Hindi lang natin alam. Pinapadaan tayo sa apoy. Yung ginto, kailangan dumaan sa mainit na apoy. Yung silver, dadaan yan sa mainit na apoy. Yung diamond, napakaraming cut bago gumanda. At ikaw, ako, ang daming prosesong dinadaanan. Amen? Hindi natin alam, one day, kapag kami lumabas, humayo na, ang nandito na si Brother Ino na. That we do not know. Mamaya, Brother Ino, ha? Alam mo na kung saan ka tinatawag ng Diyos. Ngayon pa lang dapat, the Lord is speaking to you. Anak, dito ka pupunta sa ministry na ito. The Holy Spirit is telling you something today. Kasi ang sabi niya, ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Next po. Alam, ang haba po nito, but I will cut on this because the Holy Spirit wants to minister to us. Sige po. Ayan, hindi ko naman siya makita. Sobrang, sabi po, masyado pong, doon pa po, back po. Back pa po, ayan, back pa. Ayan, God's promises of restoration. Restored na ba kayo? Paano nire-restore ang lumang gilingan? Paano nire-restore ang isang pot? Diba yung isang pot na basag, durog, lalagyan siya ng mga pangdikit, aayos ulit siya. Meron sa amin mighty band, napakatibay nun. Pagka nalagyan nun, parang hindi nabasag. Ganon ang restoration na gagawin sa atin. Dati tayong basabulero, dati tayong mga ngalunya, dati tayong magsusugal, dati tayong chismosa, dati tayong marisol, dati tayong tagasira ng relasyon. This time, we will be restored. I-restore tayo ng Diyos. Next po. Sabi, restoration of health and healing. Sino po yung pinagaling ng Diyos mula sa cancer? Mula sa sakit sa baga, sakit sa sikmura. Yung bata na eskwela ko kanina, may eskwela po ulit akong lolo. Sabi niya, dito pala patsagaan. At yung bata is a miracle baby. Akala nila na hindi na mabubuhay. Pinapili ina o anak, sabi ng lolo, both. And then, the child and the mother is now alive. Nandun sa Sunday school. Hallelujah. No? God is restoring our health. God is restoring cancer into cancer-free. Breast cancer yan, God will deliver. God will heal. Amen, Sister Merly? We are sovereign. We are very, very much in constant prayer for your healing. Sabi nga, send her to the best doctor, send her to the best hospital without any fee. What a faith in Jesus' name.
Next po. Restoration of joy and worship. Papatay-patay na tayong mag-praise. Papatay-patay na mag-worship. In every gathering, sa lahat ng mga pagtitipon, wag nating kalilimutan. Lahat ng pagtitipon, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Andon ang Diyos kung dadalwa, tatatlo. So, give the best praise. Give the best clap. Hallelujah! Dalawa lang kami eh. Mahina na lang muna. No! It should be the best because God is the best. He deserves the best. He will restore. Next po. Restoration of leadership and righteousness. Dati kayong tagasunod lang. Dati kayo na hindi pa leader. Dati kayo karpentero. Ngayong kontraktor na. How was that? Amen? Yung mga karpentero dyan, na nagsisimula sa helper, sa mason, one day, God will make you a contractor. Basta yung inyong gift, basta yung faithfulness nyo sa Diyos, you will give to God. And He will crown your efforts with success. Amen? In all these things, we should acknowledge the Lord. Next, assurance of God's faithfulness. Faithful ba ang Diyos? Faithful ang Diyos. Ang sabi doon sa Jeremiah, sige, hindi na ako faithful. Pag hindi na sumikat ang araw sa umaga, pag hindi na lumubog ang araw sa gabi, pag hindi na dumating ang gabi, hindi na ako faithful sa aking mga pangako. Imagine, how faithful is our God? Sumala na ba? Hindi, no? Hindi pa sumasala na ang umaga ay dumarating at buhay tayo and the evening tutulog tayo. The cycle keeps going and going because God will dwell in us. Sasama ang Diyos dito. Makikihati siya, sasamahan niya tayo. We will reign with Him. Amen? Next po. Ito yung mga theme. Physical and spiritual healing. Taas ang kamay ng pinagaling ng Diyos. Sabi nga, huwag po tayong mahiya. Sabi ng Kuya Egay, tamad ako. Oo, bawal ang tamad. Ang sabi sa Bible, huwag pakainin ang tamad. Tamad ako mag-testify. Sipagan ninyo. Pwede hindi dito sa una. Pwede doon sa pag-uwi nyo sa kapitbahay. Pwede doon sa dati nyong katongitan. Pwede doon sa dating kainuman. Alam mo, gampang bait ng Diyos sa amin. Nakakuha kami ng ganito. Kalahati ang binili, isang buo, 600. It's miracle. Amen. Himala yun. 300, kalahati lang ang binayaran. 1.5 meters lang dapat. Now you get 3 meters. 1/2 is free. That is God's. Anong tawag doon? Nilibre kayo ng Diyos. For others, it's not miracle. But for the Christians, it's miracle. Sa iba, swerte. Sa atin, himala. Amen? Because God is with us. Hallelujah! Give the best clap offering to God. So, renewal of joy and strength. Huwag nang tatamad-tamad magpatotoo. Amen? The old is gone. The new has come. Pansin nyo, maganda ang aking damit. Hindi luma. Bago. Dahil ako'y bagong nilalang. Hallelujah! O pwede naman pala magmaganda ng 250 laang. Diba? Lahat nakapansin, 250. Amen. Ginawa kong 300 ang ibinayad ko kay Brother Dante for the tip sa Shopee. Hallelujah! Hallelujah! Oh! Hallelujah! God is so good! He's our miracle worker. So, paano pa tayo hindi tatayo? Sabi ng anak ko, noon nakakatayo ka ng pangit ang damit mo. Ngayon naman may damit ka na. Oh, nakaka-shopee-shopee na. Tapos mamamroblema ka pa ng pagtayo. Wala nang problema sa pagtayo. Nakakabili pala ng mumurs and yet, diba? All of you are looking at me and I know you are amazed of what God is doing in our lives. Amen? Hallelujah! Repayment and redemption yon, kuya.
Pinayaran ng Diyos yung kalahati. Ang laki ng utang mo sa Diyos. You have to serve Him. You have to testify. You will be a witness. Paglabas mo, magwi-witness ka na. You're a new creation now. Noon pa, tinanggap mo si Jesus because the Holy Spirit is with you. And that Holy Spirit will be giving us gifts this morning. Maraming gifts ang ibibigay ng Diyos. Whew! Expectant ba kayo sa gift? Oh, amen. Pag ayuda, ang dami pumupunta. Pag salita ng Diyos, lalo na. We must all be excited every Sunday. Dating ang ayuda, the strength, the physical and spiritual healing, renewal of joy and strength, repayment and redemption, yung may mga hulugan kada Martes at Lunes, ang Diyos din ang kumakatagpot nagbabayad. Hallelujah. Amen. New beginnings. There are single parents here. Amen. Tanggap na ng society yung yung single parents. Walang asawa, iniwan, nabalo sa buhay. Paano ako tatayo? Paano ako mag-MC? One miracle. Sister Tess was here last week. She was crying and she was renewed. Amen, Sister Tess? God is a miracle worker in your life. Hallelujah. God will be using you. Woo! Hallelujah! Dati ayaw niya. Sino ba namang gagamit sa isang babaeng burandal? Sa isang lalaking burandal? The term, it's only Jesus. Kaya nung nirestore niya yung babaeng nangangalon niya at the well, may 5 asawa. But when God restored, He gave him the water na hindi na mauuhaw because of Jesus. Isang buong barangay na witnessan nung babaeng yon. Halika kayo, bilisan ninyo, punta tayo doon sa well. Nandun si Jesus. He's the source of the living water. Kung sinong lalapit, hindi na mauuhaw. He restored me. He gives me a new beginning. Amen? Eh yung laging nag-aaway na mag-asawa, may new beginning ba yan? Oo naman. Mamaya hindi na kayo mag-aaway. God will restore you. Iibahin na ng Diyos ang puso. Magiging mapagpakumbaba, magiging submitted, magiging mapahinuhod, magiging loving, magiging caring. Sabi ni Ate siya, Kuya Edward, ano ba yon? Kasi nagaganyunan sila. Hallelujah! New beginning! Mamaya, the Lord will restore your sex life. Sino dito yung wala ng sex life? Hindi na kami nagtatabi ng mag-asawa. Magkaiba kami ng higaan. Oh, naku, wag. As long as you are in one roof, isa lang ang bed, isa lang ang kumot. Sabi nga ni Brother Dante, dito ako nakahiga sa braso niya. Pero there is a danger. I can only sleep. Mai-sleep lang ako pagka nakahiga ako sa braso or naipit. Basta I can sleep, panatag na ako, na nandun siya sa tabi ko. And I always embrace. We always, naka-holding hands kami pag tulog, ha? And, hallelujah! And then one night, natanggap ko ang isang malaking suntok. Sakit naman nun. We're sleeping. Bakit mo ako sinuntok? Sinuntok ako ni Pastor Dante. Why? Dito sa aray. Nagising siya. Because nandun siya sa matinding panaginip na inayakap daw siya ng bading. Hindi siya makagalaw. Ako sinuntok. Aray. Buti hindi naman sa sikmura. Buti hindi sa dede ko. Dito. Aray. And tulog na ulit kami. Hallelujah. Oh, di po ba? New beginning. Restoration of leadership and righteousness. Di ba? Yung nakita ko kanina, yung mga panday, magiging contractor.
because of your good attitude, because you are a Christian, maayos kang kausap, you have the integrity, maaga kang pumasok, talented ka, maayos kang trumabaho, people will trust you. God's favor, His goodness will run after you. Maraming magtitiwala sa'yo. Baka pag ako maging Kuya Goryo ka din. Parang wala siya ngayon. Wala nga, nasaan po? Ay naku, na-busy naman sa trabaho. Hindi ba? Ay, opo, meron silang special na a-attendan. Mag-aanak sa binyag. Ayun. Naging driver naman ang Kuya Goryo. So, these are the things. At age 60, biglang naging mayaman. Amen? We don't know. Basta we are good stewards. Sabi nga, 5, 3, 1. God will give you 5 talents. God will give you 3 talents. God will give you 1 talent. What will you do with your 1? Ibinaon ko po sa lupa. Ay, kasi alam ko, kumukuha kayo ng hindi inyo. O sige, yung isa mo, bigay doon sa 5. Yung 5 kasi, naging 10. Yung 3, naging 6. Yung isa, ibinaon sa ilalim ng lupa. Ano ba naman yan? Oy, sino dito yung walang katalent-talent? Wala kahit isang talent. Kahit mag-drawing, kahit mag-ministry of help, hindi makatulong, hindi makapagbuhat ng silya, hindi makapagpulot ng kahit isang tisyong nalaglag ng basura. Wala kahit isa. Oh, walang tumaas ang kamay. All of us are talented. Amen? Lahat tayo may talent. Lahat tayo gagamitin ng Diyos. Kasi lalabas tayo eh. We will be receiving power. At kung walang talent, ask God. If anyone will ask, the principle of asking, ask and you shall receive. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Amen? Mangyayari kung nakaupo? Wala. Hindi ka naman nag-practice. Tapos gusto mo, dito ka na agad. No. There must be a process na kailangan ka ma-practice muna bago ka isalang. Bago pa yung limelight. Doon ka muna sa napakainit na proseso ng pag-aayos, pagtatagumpay doon sa talent na ibinigay. Next, assurance of God's faithfulness. Next po. Ayan, ang dami po dito. 1 Peter 5:8, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ. Ang dami pong pangako sa Bible. I will share this slide sa DFC Connect so you can have your study. Next po. Ayan po. Okay na po? Well, let's go to another slide. Papakita ko po sa inyo yung mga tao na ni-restore ng Diyos. Restored. Kasi nagagamit na sila ngayon. How about you? God will be using you. Ang hina. God will be using you. Amen. Kahit hindi dito sa church, doon, sa trabaho nyo. You will be my witness. Paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya'y sinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita? Saan ba sila pupunta dito? Menongyo. Kalahin mo itong mga taong ito? Pupunta ng Menongyo, magdadala ng Bible at mga ngaral doon. Next. Sister Rhea, restored. Alam nyo ba, nung pagkanta niya dyan, padalawang nota pa lang, medyo paki-forward ng kaunti, doon na po sa nag-start ng kanta. Yung mga taga San Francisco, Pangasinan, unang nota pa lang na Rhea, pumalakpak na. Wow! Purihin ang Diyos. Anointing. God's favor. His talent. Her talent. Ayan. Si Ate Jelly. Ate Jelly, akalain mo, nakita ko dito, nagle-lay hands ka na pa, nagpe-pray over ka na pala. Saan ang galing yung kapangyarihan na yan? Where is Sister Jelly? Sister Jelly. There. Saan ang galing yung kapangyarihan mo? Sino nag-authorize sa iyo? Amen. Hindi si pastor, hindi si pastora.
Ha, pag niyo sasabihin hindi kayo kagamit-gamit sa iglesia, hindi kayo napapatayo sa una, hindi kayo nagagamit sa mga Bible studies, go! Believe, experience. The Holy Spirit will authorize you. Amen! Hindi sa pastor. Kasi baka ang pastor magkulang na, hindi na kayo mapansin sa dami natin. We are 300 and more. Oh, di ba? Oh, di ba? Patatlong nota pa lang, pumalakpak na yung mga tao. Amen. Mamaya, Sister Rhea, I want you to sing this sa commission. Pero paano mo makakanta, you'll be praying. Oh, di ba? Ganda-ganda. Next po. Oh, imagine dito, Sister Sonia, naririnig na rin ang patotoo of healing sa Pangasinan. Oh, baka kayo naman may mga kababayan at kabarangay at kapamilya na gusto rin yung bahaginan. Yakagin niyo kami o kaya kayo mismo. Amen? Next po. Imagine ninyo ang Kuya Nestor, batang-bata sa kanyang pagpapatotoo. Alam nyo, empowered by the Holy Spirit. Yung mga patotoo na binibitawan nila, nahahamon yung mga nakakarinig. Next po. Ay, ako na yan. Imagine that. 10 years ago, 14 years to be exact, si Gabi kasi yon. Si Tia Nora, dumating sa bahay, meron siyang schizophrenia, naluluka, sinasapian ng masamang espiritu. Takot na takot kami. Pastor, pumunta kayo dito, ngayon din. Si Tia Nora nandito sa bahay namin. Ipanalangin nyo. 14 years ago, may na-encounter na kami, the same case, na nandun sa Barangay 2 sa kay Titingga, sinasapian din ng masamang espiritu. I was there. Hindi ko na pinatawag ang Pastor Cesar para ipanalangin. Hindi ko na siya tinawag, Pastor, pumarinig ka at may din, ayaw uminom ng gamot. Napainom po natin yun ng gamot, nasupahan, na walang nakakagawa. Sabi ko, tanggapin mo si Jesus. Ayaw niya. Hindi niya maibuka pagdating na sa Jesus. But, nung nakatayo siya nung ma-encounter ko, pero nung natapos kami, nakahiga na siya. Restless. Hallelujah. Hallelujah. Kinabukasan, naiuwi na siya. The rest, I do not know. Ang mahalaga, naisakay siya ng eroplano, na ibigay na siya sa kanyang pamilya. At I know, pinagaling na siya ng Diyos. Hallelujah. That was 14 years ago. Takot. But after 14 years ago, the Lord has empowered. Amen. Next. Ayan, nagle-lay hands na ang Sister Jelly. Next. Nag-share ng Word of God. Hindi nyo nakikita dito sa unahan, di ba? Nakita nyo ba? Di ba? Hindi naman siya nag-ano dito, no? Silent lang siya sa likod. Ito, Sister Silver, lagi rin siyang humahayo. Ay! Ito ang gusto ko dito. Mga maton. Kilala nyo ba sila? Alam niyo, sisipag na mga yan sa Ministry of Help. Ito, kalala nyo? Kalbo? Ayun sa likod. Binago na lahat sila ng Diyos eh. Sila naman na nagpatotoonan nito sa mga buhay nila. Lahat yan, binago ng Diyos. Lahat yan, restored. Lahat yan, renewed. Lahat yan, bagong nilalang. Lahat yan, empowered. Next. Ito din ang anak namin, nakakatuwa. Hindi namin alam ang plano ng Diyos sa kanya.
Hindi namin siya naipadala sa magagandang school. Hindi ko siya naipadala sa Lasal, sa Ateneo. Yung mga pangarap na sana'y maganda yung napadalahan namin. Pero ito lang yung budget, ito lang yung kakayanan ng mga magulang. Dito ka mag-aaral. Pero in God's plan, papadala pala siya ng Diyos sa Singapore. Anong ginawa niya? He just simply served God. God restored. Restored. Hindi niya napasahan yung ECE board exam. He fell. But God sent him to Singapore to minister and to bring back his tithes here. Hallelujah! And God will also use us. Hindi natin yun alam. Hindi man tayo nandun sa kagaganda at kasisikat ng mga establishmento, mga paaralan. We do not know where will God send us. Next. Ito, maganda. DVBS. Not in DFC, kay Suyo. Tayo yan dati. Tayo yan. 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, 30 years ago, ginagawa natin to. But out of childbirth na ipanganak ang isang iglesia sa Cavite City, sila naman yung nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hallelujah! Sila naman yung nagdi-DVBS doon. Hallelujah! God is so amazing. Hindi na tayo yan, ano? Sabi doon sa meeting namin, hindi na daw tayo magaganyan. Meron na palang iglesia na magaganyan. Still, DFC, Cavite City, under Pastor Kay. Hallelujah. Next po. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunan kita at ipahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Jeremias 33:3.